Magandang araw po sa lahat at magandang gabi naman kung gabi niyo napanood. Bago tayo mag-umpisa ng video, ito yung part 2 na pinangako ko sa inyo na ipakilala ko yung mga ibang santo. Usually, kilala niyo na si Padre Pio. Pero, may pumunta ito sa akin, sabi niya, Madam, gusto ko yung Padre Pio mo. Pero ano ba yung ano? Ang tanong niya sa akin, Madam, ano ba yung nagawa ni Padre Pio? Bakit siya naging santo? Ganon din naman kay San Roque. Ganon din kay Saint Peregrine. Ito lahat, bibigyan ko lang kayo ng hindi naman ganun kahabang paliwanag, pero kahit maiksing paliwanag lang ito, maunawaan nyo na. So ngayon, bago tayo mag-umpisa ng video, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay po yung aking kapitbahay dyan kasi meron po silang alagang manok. At meron din po silang aso, so kung makaano man kayo ng ingay, pagpasensyahan nyo na. Pero huwag kayong mag-alala, lakasan ko yung boses ko para marinig ninyo. At saka, mag-ingat din kayo ngayon kasi bagyo, di ba? Bagyong Krising na although papasok na si Dante. So mag-ingat tayo kasi ganun sabi ko po sa inyo, last prediction ko, 23 po October pa lang, pinost ko na yon. So, last prediction ko ay binanggit ko sa inyo na itong taong 2025 is isang malalang hamon ng kalikasan. Kaya mag-ingat po tayo lalo sa mga baha. Kasi mas worst ang baha ngayon na taon. Umpisahan natin si Padre Pio. Halos lahat kayo, di ba? Kilala niyo siya sa pangalan bilang Padre Pio. Pero kalimitan po sa inyo ay hindi alam kung bakit naging santo si Padre Pio. Ang buhay ni Padre Pio, San Pio ng Pietrelcina. Okay? San Pio ng Pietrelcina. Si Padre Pio, na pinanganak bilang Francisco Forguin, ay isinilang noong Mayo 25, 1887 sa maliit na bayan ng Pietrelcina sa Italia. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya na may simpleng pamumuhay lamang. Bata pa lamang si Padre Pio ay may tanda na ito ng kabanalan. Mahilig po siya magsimba, manalangin, at nagpapakita siya ng matinding devotion o kaya pananampalataya sa Diyos. Noong siya ay naging 15 taong gulang, pumasok siya sa orden ng Capuchin Franciscans at kinuha ang pangalang Padre Pio. Naging pari siya noong 1910, ngunit sa loob ng ilang taon, nagkaroon siya ng maraming sakit at kailangan bumalik sa kanilang bahay upang magpagaling. Okay. Ang stigma. Okay, ay pa-remind ko lang po sa inyo kasi yung iba nagtatanong kung santo siya, bakit kailangan magkasakit, bakit magalang. Huwag niyo po ganun question sa part na yan kasi tao din naman sila. Tao din sila na katulad natin na nagkakasakit, mayroong problema. Hindi naman sila Diyos, kung baga sila lang yung ibinahagi ng Panginoon natin sa kanila para magamot, para makita ko ano yung hinaharap ng mga katulad ko. Pero never ako nagsabi na santo. Kung hindi ako santo, normal na tao lang po ako. Pero yung gift na pinapakita niya sa akin ay even doon napaka-negative po nun, nagpapasalamat ako sa kanya kasi at least may babala. Pero nasa atin na pa rin yung kung maniniwala tayo o hindi. Nasa sa inyo po yun, hindi ko po kayo pinipilit, okay? Balik tayo kay Padre Pio. Although si Padre Pio, madalas ko yun mapapanaginipan. Si Padre Pio, madalas ko yan siya napapanaginipan. Alam mo yung tipong kinakausap ka. Yun. Totoo naman yun. Alam naman ni God yun. Ang stigmata. Noong Setyembre 20, 1918, habang nagdarasal sa harap ng krus sa kumbinto ng San Giovanni Rotondo, tumanggap si Padre Pio ng stigmata. Ang mga sugat ni Jesus sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran, ang mga sugat na ito ay dumugo at nanatili sa kanyang katawan sa loob ng 50 years. Okay? 50 taon yung mga sugat na yon. Yun yung tinatawag na stigmata. Okay? Isang pambihirang himala na kinilala ng maraming tao. Dahil dito,
Dumagsa ang mga dibuto mula sa iba't ibang panig ng mundo upang makita siya. Mangumpisal at humingi ng panalangin. Marami sa kanila ang nagsabi na sila ay gumaling o nagbago ang buhay sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio. Kumbaga, ginamit ng ating Diyos si Padre Pio upang makagamot sa ibang tao. Pero hindi po sinasabi doon na siya ang Diyos, kundi siya ay isang sugo ng Panginoon. Bahay ng panalangin at sakripisyo. Okay. Kilala si Padre Pio sa kanyang malalim na panalangin, lalo na sa banal na misa at sa rosaryo. Araw-araw, ilang oras siyang nagkukumpisal ng mga kasalanan ng mga tao. Nagsagawa rin siya ng maraming penitensya o kaya sakripisyo upang ipanalangin ang mga makasalanan. See? Bagamat maraming sumuporta sa kanya, may mga nagdududa rin sa kanyang mga karanasan at pasamantalang ipinagbawal sa kanya ang ilang gawain ng simbahan. Ngunit siya ay nanatiling mapagkumbaba at tapat sa simbahan. Ganun naman talaga ang ibang tao, di ba? Kahit sa panahon ni Jesus, sinuhusgahan siya, di ba? Pagpanaw at kanonasasyon. Namatay si Padre Pio noong Setyembre 23, 1968 habang hawak ang rosaryo at binigkas ang Jesus Marie. Libo-libong tao ang dumalo sa kanyang libing. Noong 2002, siya ay tinanghal na santo ni Pope John Paul II sa Vatican. Kilala siya ngayon bilang Padre Pio ng Pietrelcina, patron ng may sakit at mga nangailangan ng awa ng Diyos. Okay. Ito yung aral na makukuha natin kay Padre Pio. Magtiwala tayo sa Panginoon sa gitna ng ating kahirapan sa buhay. Manalangin po tayo at ang kanyang kapangyarihan ang ating maging sandata. Kailangan tayo magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa at awa para ito ay isang daan sa kabanalan. Okay, so yun po yung kasaysayan ni Padre Pio kung paano po siya naging santo. So may mga sign siya na patunay na isa siya sa mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon upang ipakita ng Diyos sa ating mga tao na siya ay makapangyarihan sa lahat. Marami nga nagsasabi sa akin na bibigyan ko kayo ng halimbawa. May isang tao kasi dyan na ang gusto niyang tumulong sa kanya mismo is yung Diyos talaga mismo. Kaya nung sa kalagitnaan ng kanyang problema, humingi siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako sa problema ko kung totoo ka, ganon. So yung Panginoon, nagdala ng 3 tao. Kumbaga, may dumating ngayon. O pare, tulungan natin sa problema mo. Tapos may dumating na naman. Lahat yung 3 tulong na pinadala ng Diyos sa kanya, tinanggihan niya. So nangyari, namatay siya. So, pagdating doon sa langit, tinanong niya na, Diyos, kung totoong Panginoon ka, bakit hindi ka dumating nung kailangan kita? Pero sagot sa kanya ng Panginoon, nagpadala ako ng tao, pero hindi mo tinanggap yung tulong na binigay ko sa iyo. Makapangyarihan ng Diyos. So maraming paraan, tulungan tayo. Kasi, halimbawa, isang araw, wala kayong makain, humingi ng tulong sa Panginoon, bigyan mo ako ng pagkain. Hindi naman bumaba ang Diyos para iabot sa iyo isang plato ng pagkain. Hindi. Gumamit siya ng ibang tao para iparating sa iyo, para maibsan yung gutom mo. Nagkaintindihan po tayo. Sana po gusto ko lawakan yung isip ninyo. Huwag niyo masyadong kitiran. Kasi, in the end of the day, ang tagal bago ma-realize mo ng ibang tao na, ay, siya pala yung Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. So lahat kaya niyang gawin. Lahat pwede niyang pagalawin. 'Di ba? Yun yung ibig ko sabihin sa inyo. Na yung iba nagsasabi, sa Diyos lang kami maniniwala. Ay, Diyos lang naman talaga nakakaalam sa lahat. Pero hindi bumababa ang Diyos sa lupa para sabihin, Lord, alisin mo yung sakit ko. Hindi. Gumamit ang Diyos ng doktor para pagalingin ang mga may sakit. Kung may spiritual ang problem,
May mga psychic naman dyan na magaling din, mag-heal. So, ang inaano ko lang sa inyo is, kailangan yung maging open-minded. Hindi ako gagalaw dito hanggat hindi mismo ang Diyos ang harap sa akin para ibigay yung gusto ko. Hindi po ganun po yun, ha? Makapangyarihan ng Panginoon, gagamit siya ng ibang tao upang ipakita kung ano mangyayari sa hinaharap. Nasa atin na po yun, maniwala tayo hindi, kasi sa panahon nga ni Jesus, halos lahat ng tao ay hinusgahan siya at hindi naniwala sa kanya. So, how come pa yung mga taong toxic niya? O, di ba? So, kailangan, kahit negative yung vision, try to look forward in positive way. Okay, so, pag-usapan naman natin si Santo Niño. Lahat kayo, kilala niyo yan. Kilala niyo, ha? Pero bibigyan ko yung kasaysayan ni Santo Niño. Kasi may ilan po sa inyo, Madam, saan nagmula siya? Ganon, ganon. So, lahat ng sasabihin ko dito, sinulat ko na lang. Para babasahin ko lang sa inyo, para wala akong makaligtaang details. Okay? Hindi naman na, ikaw nga, no one is perfect, nakakalimot rin. So, sino ba si Santo Niño? Ito yung buhay at kasaysayan ng Santo Niño. Ang Santo Niño ay hindi isang santo na nabubuhay ng hiwalay. Ito ay isang imahe ni Jesus bilang isang batang musmos at kinilala bilang batang Jesus. Bagamat wala tayong mahabang tala tungkol sa kabataan ni Jesus, ang devotion sa kanya bilang Santo Niño ay napakatanda na may malalim na kahulugan lalo na sa mga Kristiyano, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi yung buong akala ng mga ibang tao, yung Santo Niño ay ibang santo yan. Hindi po, ang Santo Niño ay si Jesus din siya nung bata pa siya. Okay? Pagdating ng imahe sa Pilipinas, ang devotion kay Santo Niño sa Pilipinas ay nagsimula noong 1521, 1521, nang dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu. Bilang bahagi ng Kristyanismo, binigyan niya si Naraha Humabon at ang kanyang asawa na si Reyna Juana kasama ang libu-libong taga Cebu. Bilang regalo, ibinigay ni Magellan ang isang maliit na imahe ng Batang Hesus kay Reyna Juana. Ang imaheng ito ay naging unang banal na imahe sa bansa. Alam niyo na. Ano yung himala at muling pagkakatagpo? Okay. Pagkalipas ng 4 na taon, noong 1565, dumating muli ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel López de Legazpi. Sa isang pagsalakay, sinunog ang maraming bahagi ng Cebu. Ngunit, sa gitna ng abo, natagpuan ng isang sundalo ang imahe ng Santo Niño sa isang maliit na kahon. Buo at hindi nasusunog. Isang bagay na itinuring nilang himala. Ito na ngayon ang kilalang imahe ng Santo Niño di Cebu. Nagkaroon sila ng idea kasi yung iba, paano ba naging maitim yung santo? Nasunog daw siya, o pwede naman nila ako saan nasunog, anong kasaysayan. So ito, may idea na kayo. Devotion at pagdiriwang. Simula noon, pinalaganap ang devotion sa Santo Niño sa buong Pilipinas. Naniwala ang maraming Pilipino na ang Santo Niño ay nagbigay ng proteksyon, gabay at biyaya, lalo na sa mga bata at mga nangangailangan. Tuwing 3 linggo ng Enero, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño at ang pinakabantog dito ay ang Sinulog Festival sa Cebu. Isang makulay na parada na may sayaw bilang paggalang at pasalamat sa Santo Niño. Nakikita nyo naman dito kahit sa Manila, di ba? Ang simbolo ng Santo Niño. Karaniwang nakikita ang Santo Niño nina may korona bilang hari ng bata at buong mundo. May hawak na globong may cross, simbolo ng kanyang kapangyarihan. Alam niyo na, ibig sabihin na, kasi nagtatanong, ano ba yung ibig sabihin? Ibig sabihin siguro yan, siguro hawak ng mundo. Hindi po, ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Nakamarang niyang damit bilang paggalang sa kanyang pagka-Diyos. Yun. Nakatsinilas
Paalala na siya ay laging handang tumulong sa kanyang bayan. Kaya bakit siya nakatsinilas? Aral mula sa Santo Niño. Una, lumapit tayo sa Diyos ng may makababaang loob at tiwala, tulad ng isang bata. O diba? Pangalawa, ang pananampalataya ay nagsimula sa simpleng pusong bukas at pagmamahal. Pangatlo, hindi sa edad na susukat ang kabanalan. Kahit ang isang bata ay maaaring maging daan ng grasya. Okay? So, hindi na susukat dyan, tanda o bata ka man. Basta yung paniniwala at pananalig sa Diyos Ama, ayun ay mahalaga. So, pag-usapan naman natin si San Roque. Ito si San Roque, oh. Ayan siya. Yan. Dinamitan ko po yan. Ako mismong gumawa ng damit niya. Pinapapogi ko po siya. Okay. Ngayon, marami kasi sa inyo talagang hindi nakakilala sa kanya. Pag tuwing papasok, ang ganda naman ito. Ang ganda naman santo na ito. Sino to? Si San Roque. Sino si San Roque? Ano nagawa ni San Roque? Ito na. Ginawan ko na. Buhay ni San Roque. Si San Roque, kumbaga Saint Roque sa English. Okay? Saint Roque sa English. Ay isang katolikong santo na kilalang taga-pamagitan para sa may mga karamdaman. Lalo na sa panahon ng salot. Ipinanganak siya noong ika-14 na siglo sa bayan ng Montpellier, sa Pransya. Anak siya ng mayamang magulang at lumaki sa isang relihiyosong pamilya. So, mayaman yung pinanggalingan ni San Roque. Okay? Galing siya sa pamilyang mayaman at mga relihiyoso. Pagtalikod sa kayamanan at pagtulong sa may sakit. Okay, ito yung tayo ng pagtalikod sa kayamanan at pagtulong sa may sakit. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang. Sa halip na ipagpatuloy ang marangyang pamumuhay, ipinamigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa mahihirap at nagpa siyang mamuhay bilang isang lalaking laiko na naglalakbay at tumutulong sa mga nangangailangan. Noong panahon na iyon, kumalat ang salot sa maraming bahagi ng Europa. Si San Roque ay nagtungo sa Italia at sa kabila ng panganib, inalagaan niya ang may sakit, ipinagdarasal, pinapalakas ang loob at tinulungan kahit na ang iba ay lumalayo sa takot. Ang kanyang sakit at himala sa gubat. Sa kanyang paglilingkod, siya mismo ay nahawa ng salot. Okay, siyempre sa pagtulong niya, nahawaan din siya, no? Tao rin naman siya. Ayaw niyang magbigay ng abala. Kumbaga, makapursyo sa ibang tao. Kaya pumunta siya sa gubat upang mamuhay mag-isa habang naghihintay ng kamatayan niya. Ayon sa tradisyon, doon ay may dumating na isang aso na araw-araw ay nagdadala sa kanya ng tinapay at dinidilaan ang kanyang mga sugat hanggat na siya ay gumaling. Ang asong ito ay naging bahagi ng simbolo ni San Roque, pagkabilanggo at kamatayan. Pagbalik niya sa bayan ng Montpellier, hindi siya nakilala ng mga tao dahil sa kanyang anyo. Pinatangan siyang espiya at ikinulong at hindi siya nagpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan. Dahil nais niyang ang Diyos lamang ang makakaalam ng kanyang sakripisyo. Pagkalipas ng ilang taon, namatay siya sa kulungan. Doon lamang natuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkakilala sa kabanalan ni San Roque. Matapos mamatay, maraming himala ang naitala sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Iginalang siya ngayon bilang patron ng mga may sakit, lalo na sa panahon ng epidemya. Pagsapit naman ng kapiyastahan, ipinagdiriwang ang kapiyastahan ni San Roque tuwing Agosto 16 sa maraming bayan sa Pilipinas, lalo na sa lugar na may karanasan sa sakit, salot at tagutom. Especially dito sa Pandacan, lagi talaga sila yan, taon-taon sila magpaparada tuwing Agosto 16. Mga aral na makuha natin kay San Roque. Maging mapagkawang gawa at tumulong sa kapwa lalo na sa oras ng pangangailangan.
Sa gitna ng sakit at pagsubok, manalig at magtiwala tayo sa Diyos. Pangatlo, kababaang loob at pananampalataya ang tunay na kayamanan ng isang tao. So, may idea na kayo kay San Roque. Ayun na yun, binigay ko na po sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ng pinakahuli. Si Saint Peregrine. Marami sa inyong hindi nakakilala sa kanya. Ito po siya, si Saint Peregrine. Ayan po siya. Si Saint Peregrine. Okay? Ayan po. Sakto na yan. Ayun ang si Padre Pio. Ayan. Okay. Buhay ni Saint Peregrine. Si Saint Peregrine Lasciusi ay pinanganak noong 1260 sa Forlì, Italia. Sa kanyang kabataan, siya ay naging bahagi ng isang grupo na tutol sa simbahan. Isang araw, habang may pangangaral ang isang paring Dominikano na si San Felipe Benizi, tinuligsa siya ni Peregrine. Ngunit sa halip na magalit, si San Felipe ay natiling mapagkumbaba at ito ang tumimo sa puso ni Peregrine. Dahil dito, nagsisi si Peregrine at nagbagong buhay. Siya ay sumali sa orden ng mga lingkod ni Maria at naging isang monghe. Nabuhay siya sa katahimikan, panalangin at pag-aayuno. Kilala siya sa kanyang debosyon sa mahal na ina at sa pagtulong sa mahirap na may sakit. Matinding pagsubok, ang kanser, ito na. Ang kanyang pagtanda, nagkaroon si San Peregrine ng cancer sa binti. Ito, makita mo naman yung itsura niya, di ba? Meron siyang ganito. Ayan, no? Sigurado ako marami sa inyo talaga hindi nakilala ito. Kasi every time pupunta kayo, tatanong kayo sa ano santo yan, ano santo yan? Yun. Ang kanyang doktor ay nagpasya na ito ay dapat putulin. Sa gabi bago ang operasyon, lumuhod siya sa harap ng krusipisyo ni Jesus at taimtim na nanalangin. Sa kanyang panalangin, nagpakita sa kanya si Jesus mula sa krus at hinipo ang kanyang sugat. Kinabukasan, nang gisingin siya para sa operasyon, ang kanyang binti ay ganap ng gumaling. Isang himala na lubhang ikinagulat ng mga doktor. Mula noon, lalong tumindi ang kanyang debosyon sa Diyos. Pagkamatay at kanonisasyon. Namatay si San Peregrine noong 1345 at dahil sa kanyang kabanalan at himalang pagaling niya sa kanser, siya ay tinanghal na santo ni Pope Benedict XIII noong 1725. Patron ng may cancer ngayon siya. Kumbaga si San Peregrine ay siya na po yung patron ng mga cancer. Okay, dahil nga doon sa himala na nangyari sa kanya, ang nagtanghal sa kanya bilang isang patron walang iba kundi si Santo po Benedict XIII noong 1726. Patron ng may mga cancer at malulubhang karamdaman. Si San Peregrine ay kinilalang patron ng mga may cancer. Okay, may idea na kayo lahat na may mga cancer, tumor, at malubhang karamdaman. Hanggang ngayon, maraming deboto ang dumudulog sa kanya upang humingi ng kagalingan at lakas ng loob sa gitna ng karamdaman. Okay. Anong aral ang makukuha natin kay Saint Peregrine? Una, ang tunay na pagbabago ay posible sa sinumang bukas ang puso sa Diyos. Pangalawa, sa gitna ng sakit, ang panalangin at pananampalataya ay nagbigay ng kagalingan at pag-asa. Pangatlo, ang pagpapatawad at kababaang loob ay makapangyarihan daan sa kabanalan. So, meron ako yung idea, kasi ito si Saint
Fairy Green. Marami ito nakikurious. Marami ito nalala kay San Roque. Yon, San Roque. Pag ulit na tinanong sa akin, sino si San Roque? Sino ito? Okay? So, in-explain ko na po sa inyo na itong si Saint Fairy Green sa mga sakit ng cancer po yan. Mga tumor, mga malubhang karamdaman na may kinalaman sa cancer, siya po ang patron. Si San Roque naman sa mga epidemya. Si Santo Niño naman ay isang batang Jesus. At si Padre Pio naman ay siya po ang patron natin, tinatawag na nagkaroon ng stigmata kung saan lahat ng mga santong aking binanggit ay isa pong tao lang din na tulad natin na ginamit ng Panginoon upang ipahayag ang kapangyarihan niya kung gaano siya kakapangyarihan sa buong mundo. Kung humingi kayo ng tulong sa Panginoon at kung ibang tao man ang lumapit para tulungan kayo, huwag niyong tangihan kasi ginamit ng Panginoon yun upang sagutin ang inyong panalangin. Huwag niyong hantayin na sabihin niyo lagi na, Panginoon, hindi ka dumating nung kailangan kita. Kaya nung namatay siya, sinabihan siya ng Panginoon, 3 beses ako nagpadala pero hindi mo tinanggap. Hindi naman kailangan gawin na kailangan siyang bumaba sa harapan. Kumbaga sa paggamit niya ng ibang tao, doon pa lang natin malalaman, doon natin mapapansin na iba ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang magpagalaw, kaya niyang gumamit ng ibang tao upang ipahatid sa atin yon. Ang problema lang sa karamihan sa atin ay toxic at hindi nag-iisip ng mabuti. May sariling desisyon sila na ayaw nila lawakan yung kanilang pag-iisip na nung panahon pa lang ni Noah, nagpadala ng bisyon ang Panginoon kay Noah na ganito ang mangyari, ngunit maraming hindi naniniwala. Kahit naman sa kapanahunan ni Jesus ay hindi naniniwala na siya yung siya ay anak ng Diyos, kaya marami po nung panahon niya, marami pong pagdurusa kanyang dinaranas, nagdasal siya, nagsakripisyo upang mapatawad ang lahat ng taong nasa mundo kanyang nilikha. Na tayo bilang isang tao ay ginamit po natin. So sana po may natutunan kayo sa aking mga nagawang video ngayon. Hindi man siya ganong kahaba, ngunit nagkaroon po kayo ng idea kung sino si Padre Pio, sino si Santo Niño, San Roque at si Saint Fairy Green at saan sila nagmula at paano sila naging santo. At sana po ay nakatulong po sa inyo at abangan nyo po yung part 3 naman. Pag-usapan natin yung ibang santo. So maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo palagi. Huwag natin kalimutan ang magdasal. Dahil Diyos lang ang makakaligtas sa atin. Diyos lang ang nakakaalam sa lahat. Ako bilang isang Rudy Balduin ay ginamit lang po niya upang may pakita yung mga negatibong vision upang tayo ay makapaghanda at makapag-ingat at babalik ng loob po sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.